So, ito bang sinabi ni Spokes Harry Roque na galit daw si FL Liza kay VP Sara ay saan nanggaling? Ito ba ay noong kampanyahan pa lang? According kay Spokes Harry Roque, di ba may ganong mga theory na hindi gusto ni Madam yung touchy-feely or touchy-touchy na ni PBBM kay VP Sara. Kasi 'di ba lagi yung kumakapit sa braso, laging kabiruan. So baka iniisip ni Madam na ano magkainlaban yung dalawa. Kasi ang dating nga noon ni VP Sara at saka ni PBBM nung panahon ng kampanya para silang mag-boyfriend girlfriend. Pero magkalayo ang edad nila, malayong-malayo. Pwede naman yung magkatuluyan kung malayong-malayo ang edad eh, okay lang naman 'yan. No, 60 yata mahigit si PBBM, si VP Sara 45 lang. So may 15 years gap sila. Pero since babyface si PBBM, mukha lang silang mag-ate at kuya. No? Yung iba nga kinikilig sa sweetness ng unit team, di ba? Ni BBM at saka ni Mayor Inday noong kampanyahan. At dahil doon, may theory nga daw na nagsiselos si Madam. Eh, ganun talaga si PBBM eh, di ba? Nagkaroon siya ng panibagong kaibigan, magiliw siya sa tao. Well, mabait naman daw yan, sabi nga ni PRRD, mabait daw si PBBM, hindi daw niya kaaway yan. Ay, sino ang kaaway ni PRRD? Malamang si, right? Ang totoong kaaway ni PRRD and ang totoong kaaway ng taong bayan and ang totoong problema, our national problem ng ating nasyon. Oh my God. Anyway, saan hahantong ang galit? Kasi mga ate at kuya, pilit idinadamay ngayon si VP Sara sa investigasyon ng ICC sa war on drugs. Right? May mga nagte-testify na si VP Sara, nakakapagtaka nga eh, hindi naman nagbinatikos ng mga pinklawan noong administrasyon ni PRRD. Si VP Sara, nung kainitan ng war on drugs, nung Oplan Tokhang, di ba? Ang laging nababatikos nun, si PRRD and si Senator Bato de la Rosa. So, si VP Sara nag-issue na ng statement kanina. May verbatim ito pero panoorin na lang natin ang video, no? Para marinig natin ang paliwanag ng pangalawang pangulo na wala siyang kinalaman sa war on drugs. Bakit siya pilit idinadawit? And may kinalaman kaya si Madam at ang kanyang galit sa pilit na pagdawit kay VP Sara sa war on drugs na hindi naman nababanggit ang pangalan ni VP Sara, right? Panahon ni PRRD. Ngayon lang pilit idinadawit at gusto yatang mabitbit si VP Sara palabas ng Pilipinas kasama ng kanyang tatay para ipakulong silang mag-ama sa Daheg. O, nabanggit ko yan kanina sa live ko no, habang ako'y naghahapunan. Let's watch the Vice President of the Philippines. Mga kababayan, Assalamualaikum. Ayon sa isang nagpakilalang testigo, may kinalaman umano ako sa Oplan Tokhang, sa Davao Death Squad, at sa mga insidente ng pagpatay o extrajudicial killing sa Davao. Bago ang script na ito. Sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, ni minsan ay hindi naugnay ang aking pangalan sa isyong ito. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin nang mahalal ako na Vice President. At kabilang na nga ako ngayon sa mga akusado sa International Criminal Court. Maliban sa tiyempo, malinaw na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan ko sa isyong ito para ako maging akusado sa ICC. Ang pagpupumilit ng ICC na pakialaman ang ating hudikatura ay panghihimasok sa ating soberanya. Paglapasangan ito sa dignidad ng mga Pilipino at sa karangalan ng Pilipinas. Wala na itong debate sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya. Mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. At ang kasong isasampan niyo sa pangalawang pangulo ay haharapin ni VP Inday ng buong giting at buong tapang. Yun lang ang interpretasyon ko dyan. Dito kayo mag-file ng kaso. Kasong paggurgur. Murder. Sabi nga niya. Baka kasi bawal banggitin. Alam niyo naman ang YouTube may kaunting kahigpitan na rin. So kung may napas lang, may nagurgur ang pangalawang pangulo, sampahan nyo ng kaso dito. Ay bakit tumatakbo ang mga yawagid sa International Criminal Court?
Ngayon, ang sabi po, yan ay pwede namang hindi kagagawan ng galit ni kung sino man, pero pwedeng kagagawan yan ni Sabah Queen. Right? Kasi parang ang goal ngayon ni Sabah Queen ay ang paghigantihan ang mga Duterte. Pero bakit si VP Sara ay idinadawit sa target? Wala namang nagrereklamo dati kay VP Sara. Ngayon na laang na siya naging vice president, saka siya pilit idinadawit. May testigo daw na lumabas. Hanapin ko ha. Ayan. Si Las Cañas yun, di ba? Oh. Ay, loko-loko rin to. May iba pa siyang sinasabi, oh. Oh, 2 days ago, may ganito pang pautot si ito si Las Cañas. Yan yata yung sasabing testigo ni VP Sara. Yan daw yung testigo na siya ay involved sa war on drugs. Na si VP Sara ay may mga pinapatay din nung panahon ng giyera kontra droga or pumatay din or what. Ang sinasabi nito, mag-ingat daw si President Marcos Jr. kay PRRD. Dahil anong gusto niyang mangyari? Baka ipatsugi ni PRRD si President Marcos Jr.? What? Ay yung vlog ko kanina, may balak tsumugi kay PRRD. So ano ang balak ng mga, naku. Alam nyo, feeling ko, ang laki rin ng role dito mga ate at kuya ng ng mga makakaliwang grupo. Parang divide and conquer ang makakaliwa eh. Napasok na ng makakaliwa ang gobyerno natin, alam nyo yan. Nasa Disney Palace na nga raw eh, dyan sa Ilog Pasig ang mga makakaliwa. Nasa loob na nga raw ng Disney Palace. O, kaibigan na rin ni Donald Duck ang mga makakaliwa. So, yung goal siguro nila na pagsabungin ang Marcos at Duterte ay nagtatagumpay ngayon kasi nagigirian na nga ang dalawang apilyedong yan. And kapag kaganyan na ang dating magkakampi, unit team nga, ay ngayon magkalaban na, malamang magtagumpay ang mga makakaliwang grupo at ang mga dilawan. Kasi ang kaalyado ng mga makakaliwa, ang mga dilawan. So, yeah. Ang problema mo nga lang, Hello Kitty, dilaw ang naging jowa mo. Kaya very much dilaw ang administrasyon ngayon. Yan ang masaklap. Oh. So, kapani-paniwala ba ito? Ang dami nito kasinungalingan eh. 'Di ba 2017 lumabas na to si Las Cañas eh. Siya daw ay hitman, right? Siya daw ang siya daw ang isa sa tao ni tama ba pagkakaalala ko? Tao daw siya ni dating Pangulong Duterte. What the heck, Rappler? Tao daw siya ni dating Pangulong Duterte at marami daw talagang pinapatsugi si PRRD noon. Meron daw EJK noon, 'di ba? May mga mayroong Davao Death Squad. 'Yun, isa daw siya sa hitman baga ng Davao Death Squad. Oh, mag-ingat mag-ingat daw ang mga Marcos sa Duterte. Anong kaututan 'yan? Bakit kilalang traidor ang mga Duterte? Parang hindi naman 'yun ah. Oh. Kaululan iyan ng pinagsasabi. Pero bakit binibigyan pa ng yan? Oh. Sina-challenge si PRRD, lumabas daw. What? Lumabas ka? Bakit nagtatago si PRRD? Okay, nagpaliwanag na ang pangalawang Pangulo, hindi siya sangkot sa war on drugs, hindi siya kasama sa, wala siyang mga pinapatay, wala siyang pinatay. Ito nga po pala ang pagtatanggol naman ni, si Tamba yan, sinasabi yung baha, ito, nakita ko kanina, Romualdez, mas may malasakit pa sa taga Davao. Kumbaga parang mas concerned pa daw sa mga binabaha sa Davao si Speaker Romualdez kaysa sa mga Duterte. Sponsored tong post na to, nakita, biglang pag-open ko na Facebook, talagang pinopromote, ginagastosan para bumango si Sir, Speaker, Mr. Speaker. Ito ang sabi ni Speaker Bato bilang pagtatanggol siguro kay VP Sara. Senator Bato sa allegation versus Sara kasi nga 'di ba? Dinadawit nga na involved daw sa war on drugs and gustong ipabitbit sa ICC palabas ang ating pangalawang pangulo. Sabi ni Senator Bato, ito nga si Las Cañas. Ito siya 'di ba? Yan, yung kalbo.
O tama ako. Yan siya. O yan, sa Las Cañas. O. Anong sabi ni Senator Bato? Ipapaputol daw niya ang ulo niya. Nagkakamali. Bisaya, unawaan nyo na si Senator Bato, Bisaya, di ba? Ang lupang hinirang nga niya, Bayang Magiliw. Sa Kabisayaan kasi pag sinabi mong Bayang Magiliw, national anthem yun. O, ipapuputol daw niya ang leeg niya. O, or ulo. Nasasabi niya ngayon na bago na naman niyang version na dinadawit niya si Inday Sara sa sinasabi niyang tukhang. Ipaputol ko ng leeg, paputol ko ng leeg kaagad. O, paputol ako ng leeg kaagad. O, kung ma-prove niya yan na si Sara ang nasa likuran niyan, paputol ako leeg ngayon. Putulan niyo ako, paulit-ulit Senator Bato. Hindi niya strength yung oral communication kasi Bisaya or Mindanaon. Putulan niyo ako ng leeg kung kasama si VP Sara dyan, ayon kay Senator Bato de la Rosa. Very kasi yan siya magsalita, very emotional, gano'n. At least may nagtatanggol kay VP Sara. Ngayon, sino kaya ang utak sa pagdawit sa ating Vice President sa investigasyon ng war on drugs? According to VP Sara, wala namang ganyang mga eksena nung siya ay mayor pa ng Davao habang nakaupong presidente ang tatay niya. Ngayong siya ay Vice President, may ganito nang lumalabas. May testigo na laban kay VP Sara. Kaninong pakana yan? Yan ba ay pakana ng reyna ng mga saging? Thank you so much, Ate Caroline L. O yan ay pakana ng reyna ng mga palaka? Paki-comment nga po sa comment. Or may pakana nilang dalawa. Kasi supporter na ngayon ni Hello Kitty si Reyna ng Saging, di ba? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.